Natatakot ako. At saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair. Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo rin po Sulat ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. amin. Nakakapikong ka na, ha? Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po. Ituloy ko na yung mga tanong sa iyo. Marami lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porac. Interesado ko malaman kung ang mga kakuntsaba mo sa Pogo ay mga kakuntsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na makaeskapo? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan, Pilipinas. Miss Alice. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinagyan po na yate po. Alice, parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at saan galing saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Madam Okay, Chair. talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Madam Chair. Sen Doroy, With the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, in public? you No, tell it us is the not truth right okay, now. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. Hindi No, ka no, dapat matakot. no. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa aming Sige na. mga senador dito. Isulat mo sa papel sino ang may-ari ng yate at sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht.
Miss Alice, isulat Saan ka nyo na. sumakay? Saan ka Andyan na yung sumakay? papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port, kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair, Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya sa- namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero Eh di sa, natatakot po gusto ako mo pala, i-discuss di po sabihin mo public. sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po ako Let's take it one nagwa-worry. day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendroy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, nung gabing yon, saang port kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was the previous question. Opo. Yes, SP Pro Yung Tem. port- Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila What do you mean po. Manila. So, sa Metro isang Manila? port sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? Nasulat mo na ba yung pangalan nung may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang Yes, lumapit pa Sen. kami para ibulong mo sa amin, Alice? Madam Chair. Sendoroy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Miss Alice Go
executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Sabi niya, payag daw siya. With all due respect, Senator Roy, there is... Senator, Bato. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person, Sen Madam Joel. Chair. But in Madam any case, Chair. yes, before Senator Roy again, there was a motion, duly seconded, may strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa. No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po. Madam Chair. Salamat, Sen Sherwin. I am inclined- Sen Duroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung nararamdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayo information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng ano yung sa interview, yung isang mas harsh na interview, interrogation. Hindi mo natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen Duroy. Minority Leader and then Sen Joel. Yes, the word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Wag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play, and malay mo, winarningan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo, tayo naman mangailangan ng abogado in the future. So, labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job, your responsibility
in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. if I- Salamat kaayo, Mayno. Madam But for the record, for one, Attorney David is as not just counsel to Miss Alice, but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Sen. Joel. May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebebihin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Sen. Bong Revilla for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi nyo na kanina local. Sinabi nyo na kanino local. So, local sagutin ang tanong ni Sen. Bong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat Local sa'yo? daw. Meron foreign, meron local Filipino po. So both? Filipino, malaking grupo talaga. Salamat, Sen. Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice. Sen, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingi lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Sige. i-discuss po sa public. Okay, Isulat mo sige. na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan.